Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. Naku, ito, maswerte ho tayo ating kausapin. Yung ating idol, si Congressman Odi Tariela, Lone District ng Occidental Mindoro. Magandang hapon, Congressman Odi. Ay, magandang umaga kasamang Rex at Rex at magandang hapon sa ating mga tagapakinig, no? Okay, Kong, at kanina bago ka namin tawagan, banggit namin at tama po ba bumisita diyan personal si Senator Mark Villar para magbigay po ng tulong, financial assistance? Oh, yeah. Actually, kaalis lang, no? Kaalis lang ngayong early afternoon. Kanina umaga siya dumating, no? At yun nga, namigay ng, tama yung sinasabi mo, no? Namigay ng yung through AICS, no? Yung aid to individual in crisis situation, no? Na talagang ito ay through DSWD. Apa. So namimigay ng ayuda para sa mahigit na 600 mga individual, no? Apa. Na nakatanggap ng halos tigta 3,000 piso, ano? Isa. At kumbaga, kwento ko lang, no? Ako'y bumisita dyan sa Occidental Mindoro. Marami ako nakausap ng mga kababayan nyo dyan sa Mamburao, dyan sa Sablayan. Ang pasalamat nila, sapol lang kay maging congressman, yung national government, kumbaga, inilapit nyo dyan sa probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya napakabilis ng benepisyo ng tulong sa kanilang kababayan. Tama ka dyan, kasama Rex. At alam mo, yan naman ang ating sinumpaang tungkulin. Bilang isang representante ng isang lone district, katulad nga nitong Occidental Mindoro, ay yan ilapit natin ang tulong ng pamahalaang national dito sa ating lalawigan. No? At alam mo, yan ang ginagawa natin ngayon. Yung lahat, DSWD, ang DOLE, ang ano tawag dito, yung lahat ng pwedeng ang DA, Department of Agriculture, ang Bureau of yung BIPAR, lahat ng mga lahat ng mga agencies, national government agencies na pwedeng makapagbigay ng tulong ay nilalapitan natin. At in fact, ang dami ng matataas na opisyal ng pamahalaan na ito. Kung makakailan ay nandito ang ating Senator Bong Revilla. 3 weeks ago. Last week, nandito ang ating mahal na Pangulo, no? Ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At Kong, naunahan mo lang ako. Kasama kanyang mga sekretary, mga sekretaris, no? Mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So, ang daming at dito, tuwan-tuwa ang Pangulo at dami niyang pinakita ko rin at sinabi ko rin ang dami niyang binibigay na tulong. Tama po. Lalawigan ng Occidental. Ang kagandahan po niyang congressman, kumbaga hindi naman sa pagbubuhat po ng silya, sila po yung nagbe-benepisyo doon po sa inisyatibo nyo, doon po sa ginagawa niyong pakikipagdialogo, sa paghingi ng tulong sa national government. At kung ikambyo ko lang itong paksa natin, para po doon sa ating mga tagapakinig, ano po itong para po doon sa pagsasaayos ng Mindoro Island Power Structure. Mukhang meron na yatang MOA kanina doon sa pagitan na yan. Yes, so yan ay alam mo, napag-usapan namin ng mga nakakaraang buwan, ano? Yung Mindoro Island Power Development na itinayo, no? At ito ay kasiyempre kapartner ang Maharlika Investment Corporation, no? Ito yung kung
mababanggit ko sa iyo yung Maharlika Investment Corporation. Ito yung isang ahensya na tinayo ng ating na isa batas, no? Isa sa unang na isa batas ng BBM, no? Para magsaayos at magpinas ng mga ibang mga gawain, no? Apa. Ating medyo may feedback yata, no? Medyo may feedback yung ating radio, no? Oo. Pero okay naman po kung malinaw naman po at klarong-klaro po kayo. Yan, medyo nawala. Kasi parang pag nagsasalita ako, parang may nag-uulit, no? Oo. Yeah. Oh, yeah. Yan, okay na. Yan, medyo okay na. Apa. So, yung Maharlika Investment Corporation, yun ang parang magpipinas nitong Mindoro Island Development, Power Development na itinatayo na ito. No? Ano to kung itong kasi alam naman natin pagka sinabing Occidental Mindoro, laging ang problema yung brownout, patay sinde. At kung di ako nagkakamali, hindi pa umiinit po yung upuan nyo dyan sa Congress. Dinala nyo yung problema na yun para pag-usap. Ano ba to? Magkakaroon na ng liwanag o linaw sa inyong mga kababayan? Sa katunayan, ay ito yung, siyempre, alam mo yung talagang problema ng Mindoro or Occidental, Oriental, pagdating sa power ay napakalala na. Alam mo, sa totoo lang, ewan ko lang kung alam ito ng ibang ating mga kababayan, no? Hindi lang generation company hindi lang generation ang problema, no? Pati yung distribution lines. Yan ang nabanggit sa atin, ng mga kan. So, ito ang layunin nitong Maharlika Investment Bank, no? Investment Corporation ay ipinance yung pagtatayo ng generation company para sa supply ng kuryente at pagsasaayos din ng mga infrastruktura ng yung distribution utilities, no? Yung ng dalawang probinsya, no? So medyo malaking gastusin at malaking kailangan gawin, no? Para maisaayos talaga itong problema ng kuryente ng ating lalawigan. At Congressman, kumbaga ngayon po nagkaroon na po ng kasunduan para rito. Ano po yung dapat pong asahan o na-expect po ng ating mga taga-Occidental Mindoro? Ay, siyempre, alam mo, ang hinahanap natin ngayon yung long-term solution na. Tama po. Oo, kasi alam mo, itong ating ginagawa ngayon parang medium, short and medium-term solution na yan, magkaayos, mapababa natin. Ngayon na ibalik na natin sa 24 hours na supply ng kuryente. No? Sa mga susunod, ngayon ang pinag-uusapan ay paano may bababa ang kuryente. Tama po. Naku, natumbok nyo. Pero konting-konti na lang po. At alam mo, yung medium-term solution dyan ay siyempre kami ay missionary area, ang Occidental Mindoro. So kailangan natin kasi ngayon umaasa tayo sa yung mga genset at of course meron na rin renewable pero konti lang, konti pa, hindi pa sapat. So mataas yung production cost ng ating kuryente. So ngayon kung itong taas ng production na to, siyempre kailangan natin yung subsidy from the national government. At magkaroon tayo ng share ng UCME. Nasa kayo na yung bababa. At ito, alam mo, konti na lang at hinihintay natin yung final ruling. Actually, nagkaroon na ng ruling, supposedly interim relief, no? Na tungkol doon sa presyo ng kuryente. Pero hindi agad ito naipatupad kasi nagkaroon ng motion for reconsideration yung ating power supplier. So yun pala, sa batas, meron silang 90 days, no? Para madesisyonan ito, no? So ang ERC. Yung nabanggit niyo po, kung inabanggit niyo po na interim, ano po naging problema doon? Ba't hindi agad na-implement po yun? Ayun nga, merong supposedly, yun na dapat ma-implement kaagad. At yan naman ang sinasabi ng ERC. Ang problema nga sa batas, meron pa, tsaka may pinag-usapan yung ating electric cooperative, yung UMECO tsaka ang UMCPC, na meron pala silang 90 days to
makapag-file sila ng motion for reconsideration. Apo, at siguro, At kumbaga, ito ay matatapos na ito. Kung yung interim relief na issue noong February 24, so 90 days, inaasahan May 24, tapos na ito. Apo, kumbaga, konting panahon na lang kaysa po dun. Before. Kumbaga, kung konting panahon na lang kaysa naman ho dun sa napakahabang dekada na inaantay. Yes, so alam mo, ang tagal po nagtiis ng buong Occidental Mindoro sa kadiliman at ang tagal na nagtiis ng aming mga kababayan dito sa problema ng kuryente. Ngayon ay talaga namang tuloy-tuloy po ang supply ng kuryente. Yun nga lang, medyo mahal. No? Tama po. Hindi, kung ikagaganda naman po yan eh. Kumbaga kung ito na may magiging... Pero sabi nga ng mga tao dito ngayon, alam mo, actually nandito ako ngayon. Ang sabi nga ng mga tao ngayon dito, can you imagine kung brownout o wala kang kuryente sa ganitong init ng panahon? Tama po. O ano mangyayari sa'yo? Hindi, pati yung mga maliliit na mga negosyo, maluban na apektuhan po doon, Congressman. Yes, lahat. So ngayon, 24 hours tuloy-tuloy ang kuryente. Yun nga lang, medyo mataas pa. So, at ito ang ginagawa natin ng paraan. Katulong natin ngayon nga, ang ating governor, ang ating vice governor, at mga ilang buka, pati yung local government units ng Oriental Mindoro, yun nga, nagkaroon ng signing ngayon. Apa. Ng memorandum of agreement. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, sa local government, sa national government, ay kumikilos para matugunan itong problema ng kuryente nitong ating dalawang probinsya. Apo, at kami mismo nakatutok po dyan sa Occidental Mindoro. Kong, at baka meron ho kayo mensahe sa ating mga televiewer at gamitin itong programang Target On Air, Congressman. Salamat, kasamang Rex, Karex, at sa iyong oras na pinigay. At tayo narinig sa ating dalawigan. No? At hinihiling ko po sa ating mga kababayan na konting-konting tiis na lang po. No? Ang Congressman Odi po, ang Governor Edgar Llano, ang Vice Governor Diana Pigutayag, at lahat po tayo, ang OMECO, ang OMCP, nagtutulong-tulong para sa maayos itong problema natin sa kuryente. At ito ay konting-konti na lang po, hindi naman ito magtatagal na at maayos to. No? I am very optimistic na maayos po ito. Malapit nang matapos yung 90 days term na yun ang madesisyonan yung kanilang motion for reconsideration. So, inaasahan ko na magiging favorable at magiging win-win solution yung magiging respond ng ERC sa bagay na ito. So, konti-konti na. Basta, sa akin, ang importante, sa init po ng panahon ngayon, isipin natin, no? Galing tayo doon sa walang kuryente. Ngayon, meron po tayong kuryente na ginagamit. No? So, konting-konting tiis na lang po at tayo po magkaisa para po, alam mo, kung tayo nagkakaisa, hindi nagtuturuan, hindi nagsisisihan, tama po, ay matutugunan natin itong problema natin. At kumbaga, sa unang-una, yung connection nyo po sa national government, maiibsan na yung problema dyan sa province po ng Occidental Mindoro, Congressman. Tayo po, lahat po ng national government agencies concerned tungkol dito sa power, ay talagang kinakausap po natin. Kaya nga po nagkaroon itong Mindoro Island Power Development Authority. No? Ito ay talagang tututok sa problema kasi inuulit ko, ang problema po ng Occidental at Oriental Mindoro ngayon ay hindi lang generation. Kundi pati ang distribution lines. May mga problema na rin. Ibig sabihin, yung mga ibang malumang kable na, yung iba hindi na kayang, pag nag-increase ka ng load, hindi kayang pitpitin ng wire, linya, yung mga kuryente. No? So, yun po ang pinaghahandaan na natin. No? Hindi naman yung pansamantalang relief lang. No? Kumbaga kung yung pangmatagalan. At kami nagpapasalamat po, Congressman Odi Torriela. Madagdag ko lang, ay tingnan mo, pati nung dumating ang Pangulo rito, sinabi ko po sa ating Pangulo na ang pinaka-ultimate solution po niyan ay
sana po ay matulungan nyo kaming Mindoro Island na makonect sa national grid itong Mindoro Island. Nang sa gayon ay yan na po ang nakikita naming ultimate solution para po matapos na itong problema ng kuryente sa buong lalawigan sa dalawang lalawigan sa Occidental and Oriental Mindoro. Kaya nga nung pagkapanalo nyo bilang congressman kumbagay nagkaroon po ng liwanag ang Occidental Mindoro, Congressman. Yeah, tama ka dyan, Karex. Salamat po sa oras sa Congressman Odi Tariela. Kong, mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Thank you, Karex. At mabuhay ka. Thank you. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Congressman Odi Tariela, Lone District, ng Occidental Mindoro. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.